Good morning, Christian Family House of Worship. Welcome again to our divine service no via online. So, pagpalain po kayo ng ating napakabuting Panginoon. Salamat sa Panginoon no sa mga young people no rendering the praise and worship, leading us to praise the Lord. So, napaka-blessed talaga namin sa aming mga young people kasi kahit sa kabila ng pandemic, no, wala talagang makakapagpigil sa kanila sa paggamit para sa Panginoon. Pumupunta sila ng church, even though may risk talaga sa virus, pero yung pag-ibig kasi talaga nila sa Panginoon yung nagdadala doon. So, praise God! Hallelujah! I bless the young people na nagpapagamit sa Panginoon. So, for this morning, no, let us study the Word of God. Hallelujah! Are you ready? No? Handa na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos? No, ihanda po ninyo ang inyong mga Biblia. No, dito po sa Matthew chapter 3 verses 1 to 8. Hallelujah. This is our text verses. No, so mga kapatid, bago po natin ito basahin, sino po ba sa inyo yung nagsa-struggle sa yung tinatawag na sin confess syndrome. Okay? Nagkasala ka ngayon, ganung pagkakasala, magre-repent ka, i-confess mo sa Panginoon, magsisisi ka, then ganung pagkasalanan lang din. No, sino po ba sa inyo dito yung nasa-struggle sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan? Hallelujah! Mga kapatid, remember this, that repentance is yung pagsisisi, it is the way of God for restoring us, para ma-restore tayo. Hallelujah! Praise the Lord! So, in this topic mga kapatid, tatalakayin natin in Matthew chapter 3 verses 1 to 8. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Hallelujah! Okay? In verse 1, sabi dito, "In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Okay? Take note of this word, repent, for the kingdom of heaven is at hand. "For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of the one crying in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his paths straight." Okay, so pinoprophesy na si John the Baptist ni Isaiah sa Old Testament pa lang na siya yung mag-prepare sa way ni Lord Jesus Christ bago dumating si Jesus. So si John the Baptist. In verse 4, "Now John himself was clothed in camel's hair," okay, "with a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him." Okay? So yung mga tao mula sa Jerusalem, sa Judea, sa rehiyon ng Jordan, pumunta sa kanya. And were baptized by him in the Jordan River. So binautismuhan niya sa Jordan River, confessing their sins. Okay? Isinalaysa yung mga pagkakasala. But when he saw many of the Pharisees, okay, pumunta din doon yung mga Pariseo at ang mga Saduceo, okay, coming to his baptism, he said to them, grabe yung boldness ni John the Baptist. Sabi niya, "Brood of vipers." No, ang sabi pa dito sa Tagalog, sabi niya, lahi ng mga ulupong, brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. Okay, this is the last verse, verse 8. Sabay po tayo, "Therefore, bear fruits worthy of repentance." Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon. We acknowledge you na ikaw ang humilos at magpaunawa, magpaintindi sa amin sa mga salitang ito na aming tatalakayin, aming pag-aaralan. Panginoon, we invite you to come to our heart and let your word
penetrates sa aming mga puso. Panginoon, kung wala ka ay wala kami. And Lord, maraming salamat as your servant, Lord. Apart from you, I am nothing. So thank you, Lord. I claim for the victory. I claim for the Holy Spirit that will guide us, that will be our teacher for this day. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, this is our theme, mga kapatid. Okay, before I give you the theme, now this is another verse, okay, from the text that we have from in Matthew chapter 3, verse 1 to 7, 1 to 8. In verse 7 of Luke chapter 15, sabi dito, di ba, sabi ni John sa mga Pariseo, sa mga Saduseo, brood of vipers, mga lahi ng mga ulupong. No, sino bang nagsasabi sa inyo na makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Okay, in verse 7 of Luke chapter 15, I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner. Okay, alam po natin yun, no? Sa mga nagbabasa ng Biblia, alam natin na isang sinner, no, isang makasalanang tao na lumapit sa Diyos, no, who repents, than over 99 just persons who need no repentance. Okay? Ulitin ko po ha. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. May tao ba na hindi kailangang mag-repent? Na hindi nagkasala? Sino bang pinatatamaan dito? Ang mga Pariseo at ang mga Saduseo. No, the very religious man. Hallelujah! Okay mga kapatid, ano po ba yung repentance? What is repentance? Okay? Pag-aaralan natin. Okay, this is our theme. No, bear fruits worthy of repentance. No, patunayan natin sa pamamagitan ng mga bunga. Okay, yung pag-repent o pagsisi natin. No, makikita sa bunga ang totoong pagsisisi. Hallelujah. So, bear fruits worthy of repentance. Praise the Lord. Hallelujah. Repentance. This is noun. Hello, andyan pa po ba kayo? Repentance, this is noun, okay? And the Greek word is metanoia. Okay? Metanoia. And repent, no, the root word, which is the verb, repent, in Greek word of the word repent, metaneo. Okay, I don't know kung paano to i-pronounce ng maayos no sa Greek, but kung naiintindihan nyo, para sa akin, ganito yung pagbasa ko at saka ni-research ko siya. Sabi niya doon, metaneo. Ewan ko lang kung tama yung pag-ano ko ngayon. Sabi niya dito, metaneo, the word repent, verb. So, what is repent? Meta, the word meta, the meaning of the word meta, mga kapatid, change. Okay? And the word neo, mind, thoughts, heart, attitude. So, change of mind, thoughts, heart, attitude, no? Yung isipan, change of isipan, thoughts, okay, yung mga iniisip natin, yung puso natin at yung mga pag-uugali natin. So, repentance, mga kapatid, it is 180 degree. Okay? This is God. Okay? This is God. Remember this. This is God, ha? And, nagkasala ka. So, dito yung kasalanan mo. Magawa ka ng pagkakasala, kung ano-ano mang klaseng pagkakasala. So, when we say 180 degree, you turn to God. You turn back to God. Ang ibig sabihin, so, half ng 360 degree. So, hindi po pwedeng ganito yung pagtalikod mo sa kasalanan mo. Babalik at babalik ka pa rin. Hindi po ganun, no? 180 degree at change of direction, no? Dinemo ko po para maintindihan po natin, no? Sa mga gusto ng demonstration. Okay, sabi dito, it involves the determination to stop sinning.
It involves the determination to stop sinning. Determinado ka ang repentance, determinado ka na huwag nang magkasala. That is repentance. Hallelujah! Nakuha po natin, mga kapatid, repentance, the word repent, it is the first word, the first preach word of the gospel. Hello? Repentance, the word repent, is the first word of the gospel. Ang unang pinreach or pinangaral ni Jesucristo, ang sinabi ni Jesucristo nung after siya, di ba? After siya nag-ministry, nag-start sa ministry, he fasted 40 days, okay, in the wilderness, and then after that fasting, nag-ministry na siya, nag-start na siya sa ministry. Ang first word na pinangaral ni Jesucristo, mga kapatid, sabi dyan, buksan niyo po yung mga Biblia, sabi dyan sa Matthew chapter 4 verse 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, magsisi, for the kingdom of heaven is at hand. Okay? Remember, repentance, the word repent is the first word of the gospel. In Acts chapter 2 verse 38, si Pedro, when Peter, during the day of Pentecost, nung bumaba yung, di ba, nung nag-ascend na si Jesus Christ after the resurrection, after the 40 days, he stayed here, nung namatay siya, tapos nagpakita siya sa mga disipulo niya rin, nung nag-ascend na si Jesus Christ sa langit, on the right hand of the Father, bumaba yung banal na Espiritu, they were filled with the Holy Spirit. So, that was during the day of Pentecost. During the day of Pentecost, mga kapatid, Peter said to them, this is also the first word of Peter after the day of the Pentecost. Repent, magsisi kayo, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Okay, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Before you gonna receive the remission of sins, kapatawaran sa kasalanan, and before you will receive the gift of the Holy Spirit, what are the gifts of the Holy Spirit? The 9 gifts of the Holy Spirit. Before you gonna receive them, repentance must come first. Hallelujah! Nakasunod po ba tayo? Mga kapatid, repentance is the first step, unang hakbang in the believer's life. Hallelujah! God commands it. Iniutos ito ng Panginoon. It is not an option. It is not a request na kung pwede kang sumagot ng hindi. Maybe. No, it is a command. You don't have any choice. It is not an option. This is a command. Repent. Repentance. Hallelujah! Mga kapatid, kung hindi po ito, yung repentance, kung hindi po natin ito nailatag or na ipundasyon na napakatibay, the whole structure, yung buong istruktura ng ating buhay ay magiging shaky. Maaalog lang siya. Hallelujah! Nakasunod po kayo, mga kapatid? Mga kapatid, bakit ba natin kailangang mag-repent? Sinira ng kasalanan ang relasyon natin sa Panginoon. Hallelujah! At hindi lang yung relasyon natin sa Panginoon. Dahil nagkasala tayo sa Panginoon, nasira yung relasyon natin sa Panginoon, maaapektuhan ito ang relasyon natin sa isa't isa, sa ating mga kapwa, at maging sa ating mga sarili. Hallelujah! Praise the Lord! Mga kapatid, it is impossible, napaka-imposible to have the peace, to have peace with God or with each other unless we do something about those sins. Okay? Imposible na magkaroon ka ng kapayapaan sa Diyos at maging sa tao kung hindi ka gagawa ng hakbang. Unless you do something about your sins. Those things which
God hates yung mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! This is repentance. And you know what, mga kapatid? Sabi dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Okay? 2 Corinthians chapter 7 verse 10. For godly sorrow. Okay? May tinatawag na godly sorrow. Okay? Hallelujah! Sundan niyo po ako, no? For godly sorrow produces repentance. Godly sorrow produces repentance, leading to salvation. Okay, yung pag-iyak mo, paghagulhol mo sa Panginoon, yung tawag dito, sobrang pagkalungkot mo dahil nakagawa ka ng pagkakamali sa Panginoon, that is godly sorrow. And that sorrow will lead you to repentance, and that repentance will lead you to salvation. So not to be regretted. Yung godly sorrow na yan, yung repentance na yan, hindi mo kailanman pagsisisihan. Okay? But there is also a counterfeit repentance. Anong ibig sabihin? May peke din pag-repent. Counterfeit. Pero hindi ito yung topic natin, no? What is the counterfeit repentance? The sorrow of the world produces death. Hallelujah. What does it mean? You feel bad, no? You feel bad. Tawag dito, you feel bad dahil nahuli ka sa na ihayag, no, nahuli ka sa mga ginagawa mong kalukuhan, sa mga kasinungalingan mo. You are embarrassed, no, napahiya ka, no, you are caught, no, nahuli ka, and your sin became public. Hallelujah, your sin became public. Mga kapatid, umiiyak ka, humahagulhol ka. But you know what? That kind of repentance is not the real repentance. Hallelujah. Nakuha po ninyo, mga kapatid? That kind of repentance is not the real repentance. For example, si Parao, sino yung nakakilala kay Parao no? Kung nagbabasa kayo sa Exodus. There is the plague. Okay na, di ba, inano niyo yung mga Israelita, inalipin niyo yung mga Israelita nung si Moses and then si Aaron. Sinabi ni Aaron ni Moses na papalayasin na or papauwiin na sa lugar yung mga Israelita. So, ang ginawa ni Parao, nagmamatigas si Parao. Okay, so ang nangyari, nagpadala ng plague si Lord. No, yung mga langa, yung mga kung ano mga palaka, no, yung sa buong Ehipto yun. So, anong nangyari kay Parao? Sabi ni Parao, I have sinned. Remove the plague, Lord. Tanggalin mo yung mga plague, Lord. Okay, so ni-remove ng Panginoon. So, nagkasala na naman ulit na nagmamatigas na naman ulit si Parao. And then, God send again another plague. And then, nagsabi din si Parao, Lord, remove this plague. I have sinned. Okay, na-remove ng Panginoon. That repentance, mga kapatid, is not the real repentance. Hallelujah. Kumbaga, nagsisi lang si Parao para mawala yung plague, para mawala yung mga salot. Hallelujah. Look at Judas. Ipinagpalit niya si Jesucristo for the 30 pieces of silver. At nung napako na si Jesucristo sa cross, na-guilty siya. So, anong ginawa niya? He committed suicide. He committed suicide. Hallelujah! Nagpakamatay siya. That is not the real repentance, mga kapatid. Mga kapatid, if we're going to look sa dictionary, no, sa Merriam-Webster's dictionary, no, sa mga world dictionary, if you're going to research the word repentance, no, meaning doon to feel sorry. Okay? Repentance, biblical repentance, the meaning of the repentance in the Bible is more than that. Feeling sorry, no, it is not to be sorry. No, to be sorry is not enough.
Hallelujah, hindi sapat yun, no? No, nag-repent ka na to feel sorry. Hallelujah, hindi sapat yung saktan mo yung sarili mo, luluhod ka mula hanggang sa labas ng sa pintuan ng simbahan doon hanggang doon sa altar, no, tawag nito, you torture yourself. That is not the meaning of the biblical repentance. It is more than that. Hallelujah. No, it is not being religious. Ano ba yung sinabi ni Apostle John, John the Baptist, no? Nung lumapit sa kanya yung mga Sadiseo at Pariseo in verse 7 na binasa natin kanina, brood of vipers, akala nyo ba makakaligtas kayo? Or makakaligtas kayo sa parusa ng Diyos? Sa paghuhukom ng Diyos? Bakit nasabi yun? And even Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, the heaven will rejoice over one sinner than those 99 that don't need repentance. Mga kapatid, to feel sorry is not the real repentance. Hallelujah. It is not being religious. Pupunta ka ng church, magbibigay ka para sa church. No, it is more than that. Hallelujah. At yan po yung pag-aaralan natin. No, it is not mere emotion. Okay, hahagulhol ka, iiyak ka, kasi naipahayag yung kasalanan mo. No, it is more than that. Okay? So, there are 3 aspects, mga kapatid, of repentance. 3 aspeto sa pagsisisi. Repentance. Okay? Nakuha na po ninyo yung meaning ng repentance, no? Before we will gonna move on. No, ulitin ko po, repentance is changing. Totally changing of your mind, your thinking, your attitude, your heart. It is 180-degree turning back to God. Not 360 na babalikan mo ulit yung kasalanan mo. Okay? So there are 3 aspects of repentance. Number 1, knowledge of sin. Okay? Yung alam mo yung kasalanan mo. Alam mo yung nagagawa mong mali. Hallelujah. In Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. No, walang ni isa. Kailangan mong mag-repent. No, you should have that knowledge of sin. Kailangan mong mag-repent dahil ikaw, sabi nga dito, for all have sinned, walang sino man na hindi nagkakasala except Jesus Christ. For all have sinned and fall short of the glory of God. You should know your sin. Hallelujah. You should be aware of your sin. Okay, si Isaiah. Ano bang sinabi ni Isaiah? Sabi niya, no, when he recognized, no, his filthiness, no, yung pagkamarumi niya, sabi niya sa Panginoon, woe is me. Woe is me. At anong sinabi ni Job? Sabi niya, I abhor myself. Meaning to say, tawag nito, na nagagalit siya sa kanyang sarili dahil sa paggawa ng kasalanan. I abhor myself. And Paul, hallelujah, si Pablo, sabi ni Pablo, I am the chief sinners. I am the chief sinner. Siya yung pinaka-chief, pinaka-dakila sa paggawa ng kasalanan. Si Pedro, sabi ni Pedro, I am a sinner. No, you should know, you should have the knowledge of sin. And si David, okay? In Psalm chapter 51, David's repentance, sabi niya sa Panginoon, in you, Lord, I have only sinned. Only. Sa'yo lang ako nagkasala. Ano bang ibig sabihin nun ni David, mga kapatid, no? David understands, no, naiintindihan ni David na sin is not just on the people, but it is against God. Not just against people, but against God. So yun yung sabi ni David na,
In you only I have sinned. No, kung nagkakasala ka sa ibang tao, no, sa kapwa mo tao, nagkasala ka din sa Panginoon. Hallelujah! Nakuha po natin, sa mga kapatid, it is only the Holy Spirit who brings about this conviction. David, Pedro, si Paul, si Job, hallelujah, si Isaiah. It was the work of the Holy Spirit. It is the work of the Holy Spirit, no, who brings about this conviction na nasabi nila, woe is me, I abhor myself, I am a chief sinner. It is the work of the Holy Spirit to bring this conviction. Okay? Mga kapatid, ang repentance cannot take place maliban na lamang kung una na may pagkilos yung banal na espiritu dito sa puso at sa isipan natin. Hallelujah. The Holy Spirit may use your mother's prayer. The Holy Spirit may use the pastor's sermon para makonvict ka sa kasalanan. The Holy Spirit may use the worship songs. The Holy Spirit may use even the tragic experience that you have. No, yung mga nakakalugmok-lugmok na talaga na napakahirap na talaga ng mga pangyayari sa buhay mo. Mga kapatid, in John chapter 16, verse 8, ang sabi dito, when He has come, now I'm talking about the Holy Spirit, now this text, talking about the Holy Spirit, when He has come, He will convict the world of sin. Siya yung magkukonvict sa mga tao sa kasalanan, and of righteousness and of judgment. Remember this, that not all convicted repent. Hindi lahat ng kinukonvict ng banal na espiritu ay nagrepent, nagsisi. Hallelujah. Number 2, mga kapatid, let us proceed. Remember the knowledge of sin. You should know your sin. Hallelujah. Just like Isaiah, just like Job, Peter, and so on. Number 2, emotions. In 2 Corinthians chapter 7 verse 10, di ba? Bago po yan, mga kapatid. Emotions are involved sa pagsisisi mo in repentance. Hallelujah. No, ito yung godly sorrow that works toward repentance. No, ito yung sorrow na, yun yung sinabi ko kanina, yung labis kang nalungkot, labis kang napighati sa kasalanan, no, the offense, no, na laban sa Diyos, no, yung ginawa natin sa Panginoon. Ulitin ko po 2 Corinthians chapter 7 verse 10. For godly sorrow produces repentance. No, it will lead you to repent, and it will lead you to salvation. What happened to Peter? Nung inamin niya na, sabi niya, I have sinned. I am a sinner. Remember na, di ba mga kapatid, no? Si Pedro, nung pagkatapos niyang dininay si Jesucristo 3 beses, di ba, nabanggit natin nung last na sermon natin, last Sunday, na si Pedro, he weeps bitterly. He turned around from Jesus Christ, no, dun sa hall, no, tas tumalikod siya, tas tumakbo siya, no, kung saan at nag-weep bitterly siya, talagang umiyak siya, humahagulhol siya sa kasalanang nagawa niya kay Kristo, no, because he denied Jesus Christ. And then, inamin niya na siya ay nagkamali, he repented, he changed. Hallelujah! Nagbago siya. Mga kapatid, hindi lahat ng humahagulhol, umiiyak, na umiiyak ka, yung grabe talaga yung luha mo, yung kayo, nadami natin napapasin yan sa church, hindi lahat ng humahagulhol, ibig sabihin, that is the true repentance. Hallelujah! Gaya nga po na sinabi ko kanina, no, humahagulhol ka, umiiyak ka kasi na
na ipahayag yung kasalanan mo, no, na caught ka, nahuli ka. Hallelujah. No, napahiya ka. So mga kapatid, number 3, remember number 2 emotions, number 3, will. Okay? Repentance mga kapatid involves the will. Yung gustuhin mo. Remember the meaning of repentance from the last slides? Repentance or meaning nun, determination to stop sinning. Hallelujah! It involves determination to stop sinning. So mga kapatid, repentance involves the will, yung gustuhin mo. Hallelujah! Mga kapatid, matatagpuan lang natin ang mismong pinakapuso ng pagsisisi, only through the will. Nakuha po ninyo? Yung magiging intentional ka ba na iwanan, you were going to forsake your sin, to forsake that all wrongdoings. Yung determination, no? Yung nakuha po ninyo, determination to forsake sin. You should have the will. You should become intentional. Hallelujah! Praise the Lord! So mga kapatid, will. Okay? Gustuhin mo. Gawin mo. Huwag ka puro salita. Huwag ka puro iyak. Huwag ka puro hagulhol sa pag-iyak. Hallelujah! Mga kapatid, dito, maipapasok natin yung prinsipyo ng pag-ibig, the principle of love, no, sapagkat kung inibig mo ang Diyos inibig mo ang Diyos ng lubusan at ganap, hindi mo gagawin ang mga bagay, no? Hindi mo gagawin ang mga bagay na nagpapapuot sa Kanya. Hallelujah! Hindi mo gagawin yung mga bagay na kinamumuhian niya. So will, it involves the principle of love. Hallelujah! Mga kapatid, when you sinned, you take the full responsibility. No, repentance mga kapatid, you take full responsibility. Ano pong ibig sabihin nito? Hindi yung pag nahuli ka, no, nahuli ka dito sa pinaka-obvious mong kasalanan, no, kinumpronta ka dito sa pinaka-obvious mong kasalanan, and hindi mo kinonfess or hindi mo nirepent yung mga hindi nila alam na mga kasalanan, yung mga ginawa mo sa tago. Hallelujah! You should take full responsibility, not partial, meaning full responsibility in repentance, mga kapatid. Nakuha po natin? Hallelujah! Ano bang sinabi sa 1 John chapter 1 verse 5? Okay? This is the message which we have heard from Him and declare to you. No, ito yung mensahe na natutunan namin kay Hesus Kristo. No, at sinasabi din namin ito sa inyo na God is light. Ang Diyos ay liwanag. And in Him is no darkness at all. At sa Kanya ay wala ng kadiliman. Praise the Lord. And in Mark chapter 4, verse 22, for there is nothing hidden which will not be revealed, nor has anything been kept secret, but that it should come to light. Walang pwedeng itago dahil ang lahat ay marirevealed. Praise the Lord. Kumbaga walang usok na pwede mong hawakan, no? Lahat na basta't kumbaga aalingasaw yan. O baho na pwede mong itago, aalingasaw yan. No, nor anything been kept secret, but that it should come to light. Because when you are with God na, when you walk with God, everything na mga tinatago mo noon, mga sikreto mo noon, mga kadiliman mo noon, ay maipapahayag yan. So you take full responsibility of your sin. When you repented, you know that it is wrong, so you take full responsibility, not partial.
Hallelujah! Nakuha po natin mga kapatid. Mga kapatid, repentance, okay? Repentance is not just one-time event. Hallelujah! Hindi po siya isang beses lang na, okay, tinanggap mo si Jesucristo ngayon, and then you repented, okay, you repented from your sin, nagsisisi ka sa mga kasalanan mo, at tinanggap mo si Jesucristo bilang personal na Savior and Lord mo. Tapos na. Pwede mo nang gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Hallelujah! No, repentance is not just a one-time event. No, for example, I know somebody na napakababaero niya. When he first came to the Lord, no, to Christ, napakababaero niya noon. Kaya nung lumapit na siya sa Panginoon, nagsisi siya, alam niyang mali yun. Nung he repented, he changed. Then as year goes by, nung dumaan yung mga taon, he is not treating his wife properly. No, hindi niya tinatrato ng maayos yung kanyang asawa, pati yung kanyang mga anak. Napakatalas ng kanyang bibig, napakatalas ng kanyang mga pananalita na masasaktan yung asawa niya at yung mga anak niya. So, when he know that it is wrong, sabi niya, Lord, this is wrong. He repented. He changed. Hallelujah. Then, pretty soon, marami pa siya nadidiscover na kailangan pa niyang pagsisihan, kailangan pa niyang mag-repent, kailangan pa niyang magbago. Hallelujah. You see, repentance is not just one-time event. Hallelujah. Nakuha po natin? Praise the Lord. So mga kapatid, I am talking sa mga wife, no, sa mga asawa ngayon. No, mga asawa, makinig po tayo. You may think na okay lang na i-disrespect mo ang iyong husband, i-disobey mo ang iyong husband. Okay lang na iniisip mo na okay lang na i-ano natin yung husband natin, tawag nito, hindi tayo magsasubmit sa kanya. No. That is wrong. We need to change. Hallelujah. Okay, sa mga husband naman, hindi lang sa mga asawa, sa mga wives, sa mga husbands. You may think na okay lang na sisigawan mo yung asawa mo, okay lang kasi pinoprovide mo yung pangangailangan nila, yung mga anak mo, no? Kumakayod ka sa pagtrabaho para mai-provide yung pangangailangan nila. But you do not show your love to your wife, to your children. No, you do not prioritize them. Mga kapatid, we should repent. Hallelujah. Remember this, that as we walk with God, God will tell us what's wrong. And we need to repent and we need to change. Kailangan nating magbago. Kailangan nating magsisi. Kailangan nating magbago. Hallelujah. Nakuha po natin? So mga kapatid, napakaraming mga young people na busy sa church, busy sa mga gawain sa church, no, na prepare dito para sa mga gawain, no, magkakanta, yung magpe-prepare, maglilinis, ganyan. Pero sa bahay nila, hindi marunong mag-respect, no? They disrespect, they disobey, they dishonor their parents. No, that's wrong. Hallelujah. Mali po yan kung babasahin po natin yung Biblia. Napakaraming mga kabataan na napakaganda yung pakikitungo sa mga classmates, sa mga ibang tao, sa mga kaibigan nila. Pero sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kapatid, napakapangit ng pakikitungo. Bakit po? We really need to change. No, as we walk with God, habang lumalakad tayo kasama si Lord, kasama ang ating Panginoon, itinuturo niya sa atin ang mga mali natin at ini-encourage, no, He commands us to change, to repent. Hallelujah. Nakuha po natin? Kaya nga bakit hindi natin madadala yung ating mga kaibigan, yung mga ating classmates, yung jowa mo, no, yung boyfriend, yung girlfriend mo, hindi mo madadala sa church, hindi mo madadala sa paanan ng Panginoon. Bakit? Kasi iba yung pinapakita mo sa pananalita mo sa kanila. Iba yung pananalita mo sa pinapakita mo sa kanila.
Hallelujah! Nakuha po natin? So mga kapatid, determination, repentance demands, no, I'm going to add this. Repentance demands surrender. Nagdemand ang totoong pagsisisi ng pagsuko sa Panginoon. No, repentance demands surrender. So, mga kapatid, wala tayong mababasa sa Biblia na there is not one verse in the scripture, in the Bible, na mababasa natin na pwede tayong maging isang Kristiyano at pwede na natin gawin yung mga bagay na nais mong gawin, yung mga gusto mong gawin. Hallelujah! Hindi po, wala po kayong mababasa dun sa Biblia ng ganun. No, when the Holy Spirit enters to our human heart, okay, sa ating mga puso, kuha po natin, when the Holy Spirit enters to our heart, He expects, no, when Jesus Christ, nung tinanggap natin si Jesu Cristo bilang ating personal na, no, tinanggap natin si Jesus Christ, okay, Lord, you come in. So Jesus Christ expects to be the Lord and the Master. Nag-expect si Jesu Cristo na dahil tinanggap mo siya, siya yung maging bossing, siya yung maging Panginoon mo. Hallelujah! No? When He commands, no, iniutos niya, no, He commands complete surrender. Hallelujah! Praise the Lord. He demands control of your, intellectual processes. Hallelujah! Praise the Lord. He requires that your body will be subject to Him. Okay? He expects you to surrender your abilities, to surrender your talents to Him. Repentance demands surrender. Hallelujah! He expects you na sa lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng mga gagawin mo, ay gagawin mo yun para sa Kanya. Hallelujah! Nakuha po natin? No, ano mang gagawin natin yun para sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, okay, ito for example, papipiliin natin sa pagitan ng pagbabayad ng down payment para sa bagong cellphone, para sa bagong kotse, para sa bagong mga bagay na ganito, sa mga luho, okay, sa mga bagay na ganyan, o sa pag-ambag para sa gawain ng Diyos. Para sa ikakalago ng Diyos, na sa pag-ambag ng konti lang, para sa ikalalago ng ating gawain. Napakadaling hulaan kung ano ang gagawin ng karamihan. Hallelujah. Napakadaling hulaan lang yan. You know what, mga kapatid? Thousands of so-called Christians, no, libo-libo na sinasabing sila yung mga Kristiyano, sila yung Kristiyano. Kayo dito, trabaho dyan, trabaho dito na, trabaho, business, kung ano-ano pa, para to make up their high standard of living, na pasabi ng tao, napakagara talaga ng taong yan, napakayaman talaga ng taong yan, nabibili niya talaga yung lahat ng gusto niya. No, you are ahead of that things. No, you have that high standard of living. And yet, napakakonti lang, napakababa lang yung natutunan mo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Nakuha po natin, mga kapatid. No, we can find time para manood ng movies. We can find time para mag-scroll sa Facebook. We can find time para kausapin yung jowa natin, no? Makipag-date ka sa jowa mo. You can find time para sa mga bagay na ganyan. And yet, you cannot have time para sa Panginoon. You cannot find time for God. Hallelujah! Nakuha po ninyo? Praise the Lord! So mga kapatid, napaka-importante yung kumpletong pag-surrender natin sa Panginoon. No, yung repentance. Hallelujah. No, we can save money,
for a new house, for a new car. Hallelujah. And yet, you feel so, you feel you cannot afford to tithe, to give, for the expansion of the kingdom of God. Hallelujah. That is idolatry. Ikaw ang Diyos sa buhay mo. Ikaw ang bossing sa buhay mo. You did not completely you did not truly experience the repentance, and you did not completely surrender yourself to God. When you repented, partial repentance na hindi yun yung sinasabi ng repentance sa Bible. Mga kapatid, ano sabi sa verse 8? Sa text verse natin, therefore bear fruits worthy of repentance. No, fruits must take place. No, we point our fingers, no, tinuturo natin yung mga nagsisimba sa yung mga Diyos-Diyosan, nagsisimba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto-ribulto nila. Pero ikaw, ang Diyos mo ay yung pera, yung bahay mo na napapagandahin mo, yung kotse mo na talagang napakakintab, yung jowa mo, yung sarili mo. No, they're just the same. That is idolatry. That is your idol. Hallelujah. Nakuha po natin mga kapatid. So, repentance demands complete surrender sa Panginoon. No? So, Jesus nag-demand siya to become the Lord, to become a Lord over all such things. Sa trabaho mo, sa buhay mo, sa mga tungkol sa buhay mo, tungkol sa pamilya mo, tungkol sa girlfriend mo, tungkol sa relasyon mo sa isa't isa, sa ibang tao, sa kapwa mo. No, He demand lordship over all such things, sa mga businesses mo. Hallelujah, no? He must have first place in everything you do, in everything you think, in everything you say. He must have the first place. No? Sapagkat mga kapatid, when you truly repent, kung totoong nagsisikaw, totoo yung repentance, you turn everything, you turn toward God in everything. Hallelujah. When you are truly repented, you turn toward God everything. Hallelujah. Mga kapatid, don't say, malapit na po tayo, don't say na I'll give up, i-give up mo tong kasalanan mo na to, yung obvious na kasalanan mo, pero yung iba, yung 50% na kasalanan, yung 50%, wag muna kasi nag-i-enjoy ka pa, nalilibang ka pa. No. Do not say that, mga kapatid, no? Kasi mga kapatid, we have the warning from Jesus Christ that we cannot enter, or He will not receive us to His kingdom unless we repented. Until hindi natin kayang i-give up yung mga bagay na nagpapapigil sa atin para i-glorify natin si Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Nakuha po natin, mga kapatid, yung mga bagay na tinatrato natin, mas nalaalaanan natin ng mga importante, mas na nakakapaglaan tayo ng mga panahon doon, yun yung Diyos natin, hindi si Lord. Kasi kung si Lord talaga yung bossing, yung Lord ng buhay mo, si Jesus, makikita yan sa bunga. You will bear fruits worthy of that repentance. Mga kapatid, ano bang sinabi sa Revelation chapter 2 verse 5? Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the first works. Magsisi ka, gawin mo yung in Revelation. Hallelujah. Sabi ni Jesucristo, repent and do the first works. Nanlalamig ka wala na yung passion mo sa paggawa para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Wala ka ng gana para pumunta ng church, para makinig sa salita ng Diyos, para magbasa sa salita ng Diyos.
repent. Hallelujah. You repent and do the first works. Ano ba yung mga ginagawa mo? I-recall mo yung mga ginagawa mo dati, yung unang beses mo palang tinanggap yung unang beses kang nag-repent, tinanggap mo si Jesucristo sa buhay mo. You should do that works. Hallelujah. Yung mga unang nagagawa mo after that repentance. In Romans chapter 2 verse 5, but in accordance with your hardness and your impenitent heart, hardness and impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. These are all the warning of Jesus Christ that He will not receive us to His kingdom hanggat hindi natin isinuko yung mga bagay para sa Panginoon. Hallelujah! Nakuha po natin mga kapatid. Mga kapatid, I tell you, sin, ang kasalanan, okay? Gusto kong maintindihan po natin to, no? Sin will beget other sin. Ang sinasabi mong napakaliit lang na kasalanan na to, napakalight lang, napaka-shallow lang to kumpara sa mga kasalanan ng iba, it will beget other sin. Hallelujah! And eventually, it will bear fruits. Magbubunga yan, yung mga kasalanan yan. Hallelujah! Ano bang sinabi kay David? Mga kapatid, you may think that sin is that certain sin na sinasabi mo na napaka-shallow, napakaliit lang kumpara sa iba, you may think that it is a simple compromise na okay lang kasi wala namang makakakita sa akin, hindi naman ako mahuhuli. Hallelujah! Wala namang makakakita. Mga kapatid, remember this, that sin is a sugar-coated poison. Uulitin ko po. Sin is a sugar-coated poison. Hallelujah. Alam mo yung parang kumbaga candy, kaya lollipop na napakatamis-tamis talaga tingnan. Nung sinubukan mo, napakatamis, pero ang nasa loob nun ay poison. Hallelujah. No? Sin is a sugar-coated poison. Ang kahihinat, the result, the effect is not immediate, hindi magre-resulta agad-agad, but it is poisonous. It will destroy you. Hallelujah! Nakuha po natin mga kapatid, si David. Ano bang nangyari kay David? No, si David, si David mga kapatid, tawag nito, he was a man of God. He was a man of God. The Lord made him a king. The Lord chose him. No, the Lord chose him to become a king. No, napakabait ni David noon. He was a man of God. And when nakita niya si Bathsheba, so instead na itaboy niya yung temptation na yon, so in-inquire niya pa si Bathsheba kung sino yung babaeng yun na nakita niya na naliligo. So pinapunta niya sa bahay niya, nakipagsiping siya kay Bathsheba. So ang nangyari sa kanya, na nalaman niya na may asawa si Bathsheba na si Nathan, na nalaman niya na may asawa si Bathsheba, ang asawa ni Bathsheba ay ang pinaka-faithful na servant na sundalo niya. So, anong ginawa niya? Pinapatay niya yun. Pinapatay niya yung sundalong yun. At, ano nangyari? Hallelujah! Ano nangyari kay David? Mula sa pagiging adulterer, naging murderer siya. And naapektuhan yung pamilya niya. Yung pamilya niya. Mga kapatid, pag nagkasala tayo, hindi lang ikaw yung mga apektuhan, pati yung pamilya mo. And it will destroy you. Hallelujah. Mga kapatid, ang sinabi sa Proverbs chapter 28, verse 13, he who covers his sins will not prosper. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Kung sino man yung mag-conceal, yung i-cover mo yung kasalanan mo, you will not prosper. Whoever confesses
and forsakes them will have mercy. But mga kapatid, if we will repent, David repented. By the life of Nathan. Si Naaman pala yung asawa ni Bathsheba. Si Nathan yung prophet. Nagrepent si David. I have sinned. Okay? He changed. Nagbago si David. Mga kapatid, if we will repent, and if we are going to confess our sins, we will receive the righteousness of Jesus Christ. And kakalimutan niya na yung mga ginagawa nating kasalanan. Sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Faithful siya na patawarin ka at linisin ka, as white as snow. Hallelujah! Acts chapter 3 verse 19, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. So that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Hallelujah. No, we need to repent. We need to confess our sins. Do not conceal, do not cover your sins. Hallelujah. Mga kapatid, the day you stop repenting is the day you stop growing. Sa mga panahon na huminto ka na sa pagsisisi sa mga ginagawa mong kasalanan, na iniisip mo na napakaliit lang na kasalanan na to. Sa paningin ng Diyos, walang maliit, walang malaki na kasalanan, parehong kasalanan. The moment you stop repenting is the moment you stop growing. Mga kapatid, I'm gonna end with this. Tingnan niyo po siya. Ano pong masasabi ninyo? Hallelujah. Rasta-rasta yung buhok. Okay, kayo mag-judge. Kung ako yung mag-judge dito, napaka-addict ng mukha. Napakadumi tingnan, napakayak tingnan. Hallelujah. Alam niyo po ba kung sino to? Ito po yung kapatid ko. Hallelujah. Ang pangatlo sa aming magkakapatid. Dati po siyang, namatay po, I'm going to end with this, Pasensya na po kayo, natagalan. Namatay po yung ama namin, yung papa namin. Bata pa lang po kami noon. At ako noon, mga 3 years old, at yung bunso namin, yung kasunod ko kasi yung bunso, ay mga 1 year old pa lamang yata noon. So namatay yung papa ko noon, ng panahong yun, and then napakahirap ng buhay namin noon nung namatay yung papa ko. So makalipas yung mga ilang taon, ako siguro grade 1 ako noon, nag-asawa ulit yung mama ko, and then hindi rin maganda yung pagsasama nila, hindi sila magkakasundo ng kuya ko. So yung kuya ko paano lang yan, iba't ibang bahay yung tinitirhan niya, hindi siya makakatira din sa lola ko. Nagkakahiwalay kasi kami kasi nandun ako sa ate ko, sa pinaka-panganay namin. Si kuya ko hindi siya makakapag-stay sa bahay ng lola ko, ng napakabait na nanay namin, na lola namin. Kasi mag-aaway sila kasi babisyo. Tingnan niyo po siya, drug addict, magnanakaw, hallelujah, fornicator, lahat po talaga. Kinatatakutan po siya ng mga tao dun sa amin. Kilalang-kilala talaga yung pagkabastos niya, kilalang-kilala talaga yung pagka-addict niya, pagkatarantado niya, kumbaga. So mga kapatid, dumating yung panahon na huhulihin siya ng mga pulis. Kasi nga 'di ba, droga at iba-iba pang mga klase na mga krimen. Dumating sa punto na wala na siyang ibang malalapitan kundi ang Panginoon. So, remember this na sinabi ko kanina, the Holy Spirit may use tragic experience, So, pumunta siya ng Bible school, saka nagbago siya. He repented. He changed. And gusto niyo po bang tingnan siya ngayon? Hallelujah. Kung tingnan po natin siya ngayon, masasabi ko po, napaka-salbahe na mukha, na forma. Hallelujah. Tingnan niyo po siya ngayon mga kapatid. Eto na po siya.
Ito yung last Sunday na nag-preach siya, na in-invite din siya ng pastor. Grabe talaga si Lord. Grabe magbago si Lord. Kung maiisip ko po yung ginawa ng Diyos sa buhay ng kuya ko, talagang grabe. Imagine from this face, and look at the transformation, hindi lang gumwapo pa, kundi nagpapagamit sa Panginoon, naging pastor. Hallelujah! At isa ito sa mga answered prayer ng mama ko, pinaka-answered prayer ng mama ko. This is him na nag-preach, nag-share, nangangaral sa salita ng Diyos. Hallelujah! No, hindi po siya klaro, pero ito po yung barangay assembly na nandito sa picture. At ang sabi niya, inimbitahan siya ng barangay para mangaral, mag-share ng salita ng Diyos. Grabe talaga si Lord kung magbago. No, true repentance will bear fruits. Makikita natin yung bunga. And this is now his wife. Ito po yung asawa niya, nakatabi niya. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Kaya kang baguhin ng Diyos kung hahayaan natin siya. Mga kapatid, ang kapatid kong ito, mula sa pagka-addict, ginamit siya ng Panginoon. Nakapag-speak pa nga siya dun sa lugar namin. Ang tawag sa lugar namin, Pitos, yung barangay namin. Nakapag-speak siya doon, nakapangaral siya ng salita ng Diyos dun sa pinaka-plaza namin at sa basketball court namin doon. Nangaral siya ng salita ng Diyos. Yung mga kasamahan, yung mga kriminal, yung mga drug addict din, ay hindi makapaniwala. Pero nakikita nila yung pagbabago. Mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Gusto ko pang iyukunin nyo ang inyong mga ulo. I know the Holy Spirit is talking to you right now. I know some of you nagsastruggle, no, you are struggling. But the reason bakit ka nagsastruggle, because repentance is the work of the Holy Spirit. It is only God can make you repent. You cannot repent on your own. Hindi ka po pwedeng mag-repent ng ikaw-ikaw lang. Hindi ka po pwedeng magbago ng ikaw-ikaw lang. You need the Holy Spirit. If you are humble enough to hear the voice, to respond, para mag-respond sa boses ng banal na Espiritu na nangungusap sa puso mo, na magbago ka. Ito yung mali, anak, tatanggapin kita. Mahal na mahal kita. Mga kapatid, He will restore your life. Do not stay in your sin. Huwag kang manatili dyan sa kasalanan mo. Huwag kang mag-pretend na wala kang kasalanan. Huwag kang magsabi na napakaliit lang na kasalanan to. Ang sabi ng Panginoon,